Okay, good morning mga bossing. Good morning. Sa oras natin ngayong umaga, 8:38. At muli, samahan nyo ako sa aking biyahe. Ayan, sa mga oras na to mga bossing, kumpara kahapon, mas maaliwalas ang paligid. Although mayroong makakapal na ulap na maitim sa di kalayuan, so hindi tayo pwedeng magpakakampante kasi yung mga ganyang klase ng ulap bigla-biglang bumabagsak. Ayan, kahapon sobra, maghapon yung ulan. Alas 3 pa lang kahapon sa trabaho, yung paligid parang alas 6 na o parang mag-alas 7 na. Ganun kadilim kahapon ang paligid natin. Sa awa ng Diyos, parang lumabas na yata yung bagyo. So sana makarecover na yung mga taga Cebu. Grabe yung nangyari sa Cebu mga bossing. Parang naalala ko yung nangyari sa Marikina, sa Provident Village, sa bagyong Undoy. Hindi ko na matanda kung anong year yun, pero isa ako sa nakasaksi sa nangyari sa loob ng village. Dahil that time nakatira ako sa Pasig, sa Rosario, Pasig, no? At nung Undoy na yon, kasalukuyang nasa trabaho ako. Nasa ano ako no, nasa Davis, diyan sa Mercedes, sa Pasig, Davis Paint. So habang nasa production kami, wala kaming kaalam-alam na yung ulan pala tuloy-tuloy, pero mahina lang naman. Kaya lang sa tagal ng ulan na yon, wala kaming kaalam-alam yung labas namin, kasi nakasarado yung aming production. So yung pag-angat ng roll up around 1 PM na yata, kasi wala pang planong magpa-uwi that time. Wala pang planong magpa-uwi. So kasi nga hindi naman namin naramdam yung ulan sa labas at saka yung baha. And then one time bigla na lang merong nakalusot na tubig yung sa may roll up. So dahilan para i-check ng aming superior, at yun, doon namin nalaman guys na mataas na pala yung tubig sa labas. At yun, pag-angat ng roll up, dire-diretso yung pasok ng tubig sa production hanggang sa inaabot na yung outlet namin, outlet na saksakan ng mga machine, nag-spark. Kung may makuryente, buti na lang biglang nag-shutdown. So ganoon na nangyari. So pinauwi kami around 1:30 PM. Sobrang taas na ng baha paglabas namin ng company. So ito yung Undoy guys, itong kinukwento ko naalala ko lang kasi. So paglabas namin ng company, yung tubig sa harap ng company hanggang hita. So tinry pa namin magtanggal ng sapatos kasi baka nga mabasa. Wala kaming kaalam-alam pagdating namin ng ano ba to, Evangelista yata yun or Legazpi Street. Hindi ko na masyadong matandaan, Legazpi Avenue. So yun, sobrang taas na hanggang umabot na ng Baywang, hanggang umabot na ng Gigig. So yun yung matinding experience ko na baka dito sa Undoy. At nag-out kami ng 1:30. Lakad ko lang kasi wala na nga dumadaan ng sasakyan, tirik na. At tanging nakakadaan na lang yung malalaking truck ng mga sundalo. So from Mercedes sa trabaho, actually makarating ako ng boarding house na tinitirhan ko. Inabot ako ng 5:30 ng hapon. Kung ganun kahaba yung lakad na ginawa ko, lakad lang oy. At buti na lang at medyo meron tayong karanasan pagdating sa pag-swimming. So marami talaga ang nahirapan
Mabuti na lang at yung truck ng sundalo na yon may dalang mga lugit. So ang ginawa nila, para lang may mahawakan yung mga tao, tinali dun sa isang poste and then papunta dun sa kanilang truck para makarating yung mga tao doon, kasi medyo malakas na yung agos that time eh. So ako naman, yung pinakaunang dumaan na truck ng sundalo na medyo hanggang dibdib pa lang yung tubig, yun, nakasabit ako hanggang sa nakarating ako ng tramo dyan sa Pasig. So pagkanan kasi natin from loob ng Pasig, paglabas natin ng tramo or ng Genis na yata yun, Genis or pagitan ng Rosario at saka ng Genis. So yun, yung pagkanan natin doon, yun yung papunta ng Cainta. So ako kakaliwa pa ako. Dito naman ako sa papuntang Barangay Putol sa Rosario. So pagkaliwa ko doon papunta sa amin, wala pa naman masyadong tubig. Kumbaga yung boarding house ko kasi siguro mga around 30 meters lang ang layo doon sa ilog mismo ng Pasig, no? At ang pag-uwi ko nga mga 5:30 halos magtumidilim na. Hindi pa naman ganun kataas yung tubig. Actually hindi pa inaabot yung flooring ng bahay. So pagdating ko ng bahay, sobrang sakit ng ulo ko, naligo lang muna ako. Pag-uwi ko, pag-akyat ko ng second floor, kasi nasa second floor yung aking boarding house that time, sobrang sakit ng ulo ko, nakatulog ako hanggang sa inigising ako ng anak ng may-ari ng bahay. Siguro mga 8 o'clock na ng gabi hanggang magna 9. So yung palang tubig, yung kanilang mga gamit, yung refrigerator na iangat na, nandun na sa second floor, malapit na rin sa pintuan ng aking kwarto. So ang taas na pala ng tubig, halos abutin na yung second floor. Umabot na nga yung ilaw, tinamaan na yung ilaw ng second floor. So ganun kataas yung tubig nung panahon ng Mundoy. Talagang yun yung number 1 na unahan na experience ko na lumusong ako sa baha. Although may mga baha naman akong nararanasan before din, dito sa Maykupang naman, dito sa Muntinlupa, pero hindi naman ganun katataas. Yun lang talaga na halos sisirin ko na yung baha dahil sa lalim. So pilit kong sinasalba yung sapatos ko noon that time, guys. Inaangat ko yung kamay ko para hindi mapatay yung sapatos, saka yung aking clutch bag. Siyempre nandun yung cellphone, pero wala, talagang napasa pa rin, guys. Kaya sabi ko, grabe. Umalis na ako doon sa boarding house ko na yun simula nung nangyari yun. Parang yung trauma talagang hanggang yun. Pag nakakakita ako ng balita na sobrang binabaha, lumulubog sa baha, so na-experience ko na, kaya sobrang hirap. Ako, marunong akong lumangoy sa totoo na, kahit sa pinakakalawakan ng dagat, kaya-kaya kong lumangoy. Pero syempre hindi naman lumulubog pag nagpapalutang. Kaya-kaya kong lumangoy. What more pa kaya yung mga tao na hindi marunong sa lakas ng agos na yun? Talagang mamamatay talaga kapag ganun kalalakas yung baha at ganun kataas yung tubig. So kaya doon sa mga nakakaranas ng baha, yung madalas binabaha na lugar, so hanggat maaari, kapag sinabihan kayo ng LGU, ng mga emergency response team, so bumalis na kayo kasi sila yung mas nakakaalam ng sitwasyon, no? Kaya huwag nyo nang paabutin pa na abutan kayo ng malalaking baha, kasi mahirap. Kasi ang tubig ng baha kakaiba eh. Malakas yung current ng tubig, malakas yung agos. So doon, kapag medyo mahina yung tuhod mo, nadala ka ng agos, bumagsak ka na, tuloy-tuloy na yun, mahihirapan ka na makabangon. So syempre dito sa lupa, iba naman ang sitwasyon para sa dagat. Kasi dito sa lupa, pag ganun kalalaki ang baha at kalakas yung tubig, so maraming mga pwedeng bagay na tumama sa'yo ng matatalim. Hindi ka man mamatay sa lunod, so pwede kang matusok ng kung mga ano-ano. Kaya napakahirap, sobrang hirap pagka nakakaranas ng baha. Isa pa yung mga gamit, di ba? Kung ipinundar mong gamit ng napagkatagal ng panahon, biglang mawawala lang sa isang iglap,
no? Masisira. Although bahay, ultimong bahay na pinag-ipunan mo. Kaya hindi talaga, ano, sa totoo lang para sa akin, parang hindi practical na mag-invest ng bahay dito sa Manila. Parang mas okay pa rin kung sa probinsya, no? Kasi dito sa Manila, alam naman natin na talagang halos lahat ng drainage dito wala na, hinaharangan na halos ng mga subdivision. Yung mga dapat sana magagandang lote na may mga puno, wala na, puro subdivision na. Kaya hindi natin masisisi, wala tayong ibang sisihin kundi tayo rin mga tao na tumisira talaga ng mga kalikasan na nagdudulot talaga ng pagbaha dito sa atin. Saka syempre yung mga kontraktor, yung mga taga-gobyerno na kurakot, yan ang dapat masisi. Sabi ko nga, sobrang inis ko, sana one time sila yung makaranas ng baha. Paano sila yung lumubog sa baha, sila yung malunod sa baha, yung mga kontraktor na yan. So, sino man sila, yung lahat ng involved dito sa flood control project, sa mga ghost project ng gobyerno na dapat sana ay napapakinabangan na ngayon ng mga tao yung flood control na yon, na sana ay wala na sanang binabaha ng sobra, no? Wala, ginulot sa lahat ng pera. So lahat ng mga nagbulsa ng pera, so sana makaranas kayo ng baha, sana isa sa inyo ay malunod para ma-experience ninyo yung hirap na dinadanas ng mga taong pinagkaitan ninyo ng mga project na ibinulsa lang ninyo. So medyo nakakasama ng loob kasi guys, lahat tayo nagbabayad ng tax, lahat tayo kumakayod, lahat tayo nagtatrabaho para kumita ng kakarampot, and then babawasan tayo ng tax o lahat ng binibili natin may tax, tapos mapupunta lang sa bulsa ng iilan na mga politiko na wala nang ginawa kundi mamulitika. So kapag nangangampanya, kapag nasa kalsada, ang dami ng mga sinasabi, dami mga pangako, pero kapag ka nakaupo na, halos kung lumuhod ka para lang makahingi ng tulong, wala, talagang wala, babagsak talaga ang Pilipinas kapag ganito ang mindset ng ating mga taga-gobyerno. So hindi nalingid sa kalaman ng lahat mga buwasing sa atin, no? Siguro naman hindi na tayo mga pinanganak kahapon at alam na natin yung kalakaran ng mga politician, di ba? Kahit sino, wala na dati. Siguro kung meron man tayong hinahangaan na politiko, pero later on wala rin yan. Pagdating sa pera, talagang nabubulag na sila. Yung mayor ng Maynila, hindi ko na lang papangalanan, bahala na kayo kung sino yun, diba? Ang tapang-tapang niya, talagang wala daw siyang pakialam kahit sino, wala daw siyang pakialam kahit alam niyo yung mga tirada niya na akala ko tuloy-tuloy na. Pucha, pagdating ng time nagkausap sila ng isang congressman, pucha, parang naging asong parang siya yung naging chihuahua na tumahimik, parang siya yung naging aso na kawawa. Napansin niyo ba guys? Kaya kayo nang bahala, mayor ng Maynila nung nakausap ng presidente ng Pilipinas, hindi ko na papangalanan para hindi niyo makilala kung sino yung presidente ng Pilipinas. At saka hindi ko na papangalanan yung congressman na kanyang tinatawag niyang chihuahua that time. So ngayon tingnan niyo, sobrang tahimik niya, parang halos wala nang pakialam sa Maynila. Ay Diyos ko Lord, pag pera talaga ang gumalaw, wala kayo sa akin, basta pera ang gumalaw, kahit gaano pa katapang yung bunganga mo, pagka natapalan ka ng pera, for sure, I'm sure mananahimik talaga. So ganyan ang kalakaran, sa atin. Ang politics dito sa Pilipinas ay business, no? Naging business na ng iilan. Minsan natatawa rin ako guys, no, sa mga butante. Although hindi natin sila masisisi kasi
siguro nakikinabang sila doon sa kanilang ibinuboto na yon. Pero alam niyo yung paulit-ulit yung binoboto yung tao na paulit-ulit nyo na rin namang sinisisi. Alam niyo, paulit-ulit na yung galit dun sa politician na yon, pero paulit-ulit din binoboto. Bakit? Kasi pagdating ng eleksyon, abot dito, abot doon, may 300, may 300, may 500, may 1,000, may 1,500. Dito guys sa Laguna, Diyos ko po, Santa Rosa, Binyan, maniwala kayo sa hindi, meron akong isang empleyado na nag-half day pa para lang makapila doon sa 1,500 na pinamimigay. Mayroong nag-change day off para lang makapila doon sa 1,000 na pinamimigay. Pinamimigay ni congressman, tumatakbong congressman, pinamimigay nung tumatakbong mayor. Ganon katindi ang kalakaran. So buti na lang at yung namigay ng pera na yon na congressman na tumatakbo ay hindi nanalo. Thank you Lord. At hindi nanalo. Dahil kung nanalo to, Diyos ko po, ewan ko na lang kung anong mangyayari. Grabe. So anyway, mula sa baha, napunta tayo sa politics. Bakit? Kasi lahat po yan magkakadugtong-dugtong yan mga yan eh. Kasi kung hindi dahil sa mga politics na kumurakot ng pondo na para sa flood control, hindi dapat mababahain ang ating mga kababayan. So yun, kaya ko na i-connect yung baha sa mga politiko. Lagi lang yan, isipin natin. Kaya may baha dahil sa politiko. Yun lang yun. Kaya may baha dahil sa buhaya. Ayan. At hanggat may baha, sabi nga ni Robin Padilla, ni Senator, hanggat may baha, may buhaya. Totoo. Kaya sa mga susunod na eleksyon guys, pakapiliin natin. Alam nyo kung sino yung mapanira? Yan yung mga hindi gumagawa ng tama. Maniwala kayo na. Kasi sisirain ng isang tao para lang makuha yung posisyon para sa kanyang pansariling kagustuhan, sa kanyang pansariling plano. Maniwala kayo sa akin. So hanggat maaari, wag na lang tayong bumoto. Kunin lang natin ang kunin yung pera na ibinabayad nila, binibigay nila sa atin kasi sa atin din naman yun. Di ba? Wala eh, kasi kahit gaano kagaling yung politiko magsalita, kahit gaano kagaling tumirada sa mga kalaban, pag natapalan ng pera, wala nang tahimik na. So ayun, muli kamosi, ito lang naman ay aking opinion. Ito naman ay akin lamang na nasabi ngayon dahil masyado nang naagrabyado, kawawa na masyado yung ating mga kababayan na paulit-ulit na sinasalanta ng kalamidad, paulit-ulit na nilulubog sa baha, paulit-ulit na nalalagay sa alanganin, sa peligro, paulit-ulit na inuubos yung kanilang mga ari-arian dahil dito sa flood control project na hindi naman natupad or talagang hindi ginawa, pero binulsa yung pera. So yun lang guys, medyo nakakainis lang talaga dahil ako naka-experience ako ng baha eh. Naka-experience ako ng matinding baha, kaya alam ko yung mga pinagdadaanan ng mga taong hanggang ngayon ay lubog pa sa baha. Sa totoo lang guys, napakayaman ng Pilipinas eh. Napakayaman ng bayan natin. Kung wala lang talagang korupsyon sa atin, hindi sana tayo maghihirap eh. Kung nai-implement lang sana ng maayos yung mga batas na meron tayo. Dahil isang Pilipinas sa napakaraming batas. Bawat pagkakamali mayroong parusa dapat kaso hindi na i-implement ng tama. Katulad ng mga
paulit-ulit na korupsyon. Wala namang nakukulong eh. Walang nasasampulan eh. Kasi number one dito, kung bakit walang nasasampulan, dahil dito sa political dynasty. So naniniwala ako na isa ang political dynasty kung bakit maraming mga politician na korap ang nakakalusot. So kapag hindi nawala yan, so wag na tayong umasa na may magbabago pa sa ating bayan. So tuloy-tuloy na yan. Isa pa, wala tayong matinding or matapang or matibay na parusa sa mga nagkakasala. Dahil yung bitay na isinusulong, although maganda siya, okay naman yung bitay, maganda yung bitay kung ipatutupad din ng tama. Pero kung hindi, kawawa lang dyan yung mahihirap na naman. Kasi pagka hindi pinatupad ng tama, ligtas na naman si big time, ligtas na naman si boss, ligtas na naman si pamangkin, ligtas na naman yung anak. So wala din mangyayari. So saan pa nga ba pupunta itong ating bayan? Saan pa kaya tayo pupulutin ito? So siguro sa ngayon, kung meron tayong trabaho, mag-focus na lang tayo sa trabaho natin, no? Kung okay naman yung company na pasukan mo, siguro mag-focus na lang tayo muna. Dahil kapag titingin tayo sa gobyerno, wala, depressed, stress, so nakakasawa, paulit-ulit, tirada dito, tirada doon. Yung mga imbis dapat na gumawa ng bagong batas, imbis na dapat pag-usapan yung mga bagong batas, dapat pag-usapan yung mga korupsyon sa kasalukuyan, mas pinipili pa nilang balikan yung mga nakaraan, mas pinipili pa nilang hanguin, halungkatin yung mga nakalipas. Samantalang ngayon nandyan na, susubo mo na lang kumbaga sa kanin eh, nandyan na. Pero anong nangyayari? Wala. Puro due process daw, kuno, due process. Ang due process kasi dito sa atin para lang sa mayayaman yan, para lang sa may pera yan, due process. Pero kapag mahirap yan, kung nangangalakal yan, kung tricycle driver yan, kung ngayon ay delivery, walang due process, kulong kaagad yan. Naghihimas na ng rehas yan nang walang due process. At pag minalas-malas ka pa talaga at wala kang pampiyansa, mabubulo ka sa kulungan nang wala ka namang due process na dinaanan. Ay naku po, nangyari sa bayan, anong nangyari sa mahal kong Pilipinas? So muli, ito lang masasabi ko, hanggat may baha, may buhaya.